So, another example, y is equals to ln hyperbolic tan 2x. So, anong pwede natin gawin dito para makuha natin yung derivative? Okay. So, note tayo. Magnonota tayo, okay. So, derivative ng ln u is equal siya sa 1 over u times derivative ng u natin with respect to x. Okay. So, aalamin ulit natin kung ano yung u natin dito. Okay. So, let u be equal to hyperbolic tangent of 2x. Then, derivative ng u natin with respect to x is secant squared hyperbolic 2x times 2 or 2 secant squared hyperbolic 2x. So, nalimutan ko isulat yung 2 dun sa harap kasi minano-mano lang natin siya i-derivative. Okay. So, dito, ang ginawa ko lang dito, kinuha ko yung derivative ng hyperbolic tangent. Hyperbolic tangent na secant hyperbolic squared x. Same lang din siya sa same lang din yung magiging form niya sa chain. Pero yung x mo magiging u. Okay. U times derivative ng u with respect to x. So ganun siya mag-function, okay. So ito yung naging natin, yung naging tawag nito? Ito na yung naging natin, yung naging sagot natin for our du with respect to dx or d over dx. So, tuloy na natin, ayusin na natin. So, dy over dx is equals to, since na-derivative na natin itong ln, diretso na natin. Okay? So, 1 over 2 secant, 1 over tangent hyperbolic 2x multiplied by derivative ng u natin with respect to x, which is 2 secant hyperbolic squared 2x. Yan. Bale, ang mangyayari na lang dito is na lang to, simplification na lang to. Sabihin na natin na ito yung equation number 1 natin. So, kabaho din, pwede na ba yung maging sagot? Or pwede na bang ito na yung maging sagot natin? Pwede naman na. Ang problema lang talaga is, since mukha pa siyang pangit tingnan or medyo complex tingnan, or pwede pa nating masimplify yan, or basta makita lang natin na pwede pa siya masimplify, kung kaya pa siya i-simplify, subukan natin i-simplify, di ba? Kasi, para maayos or malinis siyang tingnan. So, magsusulat tayo. From number 1, na lang to, trigonometric, na lang to, identities, na pwede nating isalpak sa hyperbolic identities, or hyperbolic functions. Then, basta ang magiging system na lang nito is, expression simplification na lang. Ayan. 2 secant squared hyperbolic 2x over tangent hyperbolic 2x. Ayan. So, note natin, nota na, excuse me, ayan. Wait. Ayun. Note natin na, ang secant hyperbolic squared x is 1 over cosine hyperbolic squared x. Then, yung tangent hyperbolic x is equal siya sa sine hyperbolic x over cos x. So, pwede nating i-rewrite itong formula na to, or itong buong to, as, as proportion, as proportion ng 1 over cosine hyperbolic squared 2x. 2x siya, 2x.
Yan. Over sine hyperbolic 2x over cosine hyperbolic 2x. Kung mapapansin nyo, naka-squared tong isa, pero ito, hindi siya naka-squared. So, ang bale, ang gagawin na lang natin dito is, pwede nating i-cancel out itong nasa taas, then itong nasa baba. So, ang matitira sa atin is 2 times 1 over cosine hyperbolic 2x over sine hyperbolic 2x. Now, anong pwede natin gawin dyan? Ang pwede natin gawin dyan is, i-multiply lang natin yung numerator and denominator by cosine hyperbolic 2x. So, magka-cancel to. So, bale, ang matitira sa atin is 2 over sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x. May napapansin ako. Pwede natin i-simplify. So, magnonota ulit tayo. Note natin na ang sine hyperbolic x and cosine hyperbolic x is ano yan? 1/2 sine hyperbolic 2x. Pero, what if may laman yung x natin, or what if ibang value siya? Sabihin na natin na sine hyperbolic a, cosine hyperbolic a. Sabihin lang natin na a yan. Equal lang yan sa 1/2 sine hyperbolic 2a. And since, in this case, hindi lang basta-bastang x yung ano natin, yung laman ng sine hyperbolic and cosine hyperbolic. So, ang gagawin natin dyan, magle-let tayo dito. Hindi na natin kailangan i-derivative. Magle-let lang tayo para kahit paano, ma-simplify natin or malaman natin kung ano yung magiging sagot niya or ano yung magiging, ano niya talaga. Yung magiging formula. Ayan. Let A be equal to 2x. Based dito sa given natin, okay? 2x. So, sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x is equals to, wait, ayan, 1/2 sine hyperbolic 2 times 2x. Bale, sinusundan lang natin to, okay? Kasi ang a natin dito is 2x, di ba? Ito. Sorry. Ayan, 2x, di ba? So, 2 times to, times. So, bale, sine hyperbolic 2x cosine hyperbolic 2x is equal siya sa 1/2 sine hyperbolic 4x. Okay. So, ano natin? Malalaman na natin kung ano yung magiging final answer niyan. Okay? Teka. Saan ba natin pwede isulat? Sige, siguro dito na lang. Ayan. So, dy over dx. Sulat na natin para ma-indicate natin na ito na talaga yung mismong derivative natin. Okay, so 2 over, since nakuha naman na natin kung ano yung value ng sine hyperbolic 2x and cosine hyperbolic 2x, which is ito, pwede na natin siyang sulat. Sine hyperbolic 4x. Ayan. So, ang pwede natin gawin dyan is i-multiply natin yung taas at saka yung baba by 2. Ito magka-cancel, then ito is magiging 4. 4 over sine hyperbolic 4x. Pero sabi nga natin na ang reciprocal or ang 1 over sine hyperbolic x or 1 over sine x equal siya sa cosecant x. So, therefore, ito natin ilagay. Therefore, ang derivative ng y natin with respect to x is 4 cosecant 4x. Ito na yung sagot natin sa problem na to. Ang haba ng solution natin or equation natin, tas ito lang yung problem. Tas ito lang yung magiging sagot. Hyperbolic pala to, by the way. Nakalimutan ko ilagay yung h.
Kasi, nag-base lang tayo dito So, ano na tayo? Head na tayo sa mga supplementary problems.